backbone for monitoring government construction projects, no, para po lesser human intervention. So they will rely on technology, Mr. President. Tapos, ito pa. Here the accomplishment, Mr. President, as of December 2024, 792 LGUs participated in BK programs, reinforcing public accountability webinars. 412 LGUs reoriented on public accountability. 100% of complaints against LGU officials and employees acted upon. And one policy recommendation developed, Mr. President. 10 minutes. Kasi po ang iniimbestiga pong bilang ng mga flood control projects hindi po bababa sa 9,000 projects. Iniisip ko po, Mr. President, sa dami po ng LGUs natin sa buong Pilipinas, ang barangay, mga barangay lamang po ay 42,000 mahigit na po, Mr. President. So, napakalaki po ng may tutulong ng bantay corruption. Ang tinatanong ko lang, baka sakali sa 9,000 flood control projects na atin pong iniimbestiga, baka meron po kayong napansin o nakita na naitala na talagang mga ghost projects talaga, makakatulong po kayo na makapagbigay ng kaukulang impormasyon sa ating Blue Ribbon Committee. Nasaan na yung application na tinitingnan natin ganyan na binayaran? Mr. President, what happened in the past, no, because with the advent of with this floodgate scandal, ang nangyari po talaga, unfortunately, there are LGUs that are not even aware of this anomalous projects, no, according to our DLG Secretary. Ito nga po yung napag-usapan natin ditong sa Gasa na talagang isinaksak na lang. So now with all of these, the reforms that we will be introducing this time around by requiring at least a sangguniang resolution or request from the sanggunian or RDC, from the RDC, dapat may RDC approval na po according to master plan, so that yung pong existence or having anomalous projects will be prevented, Your Honor, Mr. President. So we will be having a lot of safeguards, no, as a result of this flooding scandal, Your Honor, Mr. President. Pero ang ano po ng DLG is really to turn to technology this time again, so as not to depend on human intervention para po maging AI driven. So ito po yung kanyang proposal, Mr. President. Napaka-importante po kasi, Mr. President, lalong-lalo na po itong program na ito ay nakabatay pa sa Sustainable Development Goal at tinitingnan ko po ang inyong programa at ang DILG outcome framework pa nga po ay promoting accountable, transparent, participative, and effective local governance. Kaya iniisip ko po, napaka-effective ng programa na ito at tinakala ko po na dahil sa effectiveness na ito na sana'y nakabahagi man lang kayo doon sa ginagawa ngayon ng ating pamahalaan na talagang usigin natin kung sino man ang talagang pinag-ugatan ng lahat ng ito at ang inyong programa po ay isa sa makakatulong na maging partner po ng Blue Ribbon Committee, Mr. President. Tungkol naman po sa ating kapulisan, sa kagustuhan po nating maging effective sila, gusto po namin malaman, on the average, is the monthly budget allocation for the MOOE ng bawat isang istasyon ng pulis. Magkano po kaya on the average ang kanilang MOOE, Mr. President?
For next year, Mr. President, Your Honor, the ratio or per capita is 1:2. 1:2,000, Mr. President. Sana po yung ratio ay sapat at makabuluhan, Mr. President, na pinag-uusapan natin kasi pagka hindi po sapat, ay alam naman po natin yung kanilang daily sustenance and operations, maaaring makaapekto sa kanilang performance sa araw-araw. Maaaring ito po ay magdulot pa ng mababang accomplishment at maaaring matukso pa ang ilan sa kanila, kung hindi man lahat, sa mga illegal na transaction. Kaya importante po na nakasasapat po yung pang-sustain na po sa kanila sa araw-araw. Increasing their salaries and benefits alone will not result in better performance. It must be accompanied, Mr. President, by adequate and reasonable support in their daily operational needs. Kung tama po ako, ay paki-confirm nyo lang, Mr. President. Mr. President, actually, just to set it straight, yung current MOE pala is 1,660. And for 2026 net, it will increase to 2,000. So, nadagdagan po natin ng kaunti, no? Ng 340 MOE, Mr. President. Puntahan po natin ang mga barangay, Mr. President. Do you have an idea how much is the average honorarium of a barangay captain per month? Your Honor, Mr. President, they don't have the data later on, but it depends on the capacity of the barangay, no? Nasa kanila po yun, kung ano po yung kaya na ibigay na allowance, no? Sa mga DLG, sa mga barangay officials, Mr. President. Kasi po, Mr. President, yung kanilang tinatanggap na honorarium, nakadepende po yun dun sa kanilang era yung tinatawag na nata na natin ngayon. Saka ang isa po talagang yung discrepancy po talaga ng mga barangays, no? Like for example, the richest barangay in the country, which is Barangay San Lorenzo in Makati, has a budget of 500 million, whereas the poorest barangay, one of the poorest somewhere in Sulu, has about 400,000. 4 million, nasa 4 million pala, from 500 million, tapos 4 million. So, medyo may kalakihan po yung discrepancy, Mr. President. Tama po kayo, Mr. President. Yung budget at saka yung honorarium na tinatanggap ng mga kapitan, merong direct correlation po doon sa era nila. Katulad po ng isang pangkaraniwang barangay, tinatanggap po ng barangay kapitan sa isang pangkaraniwang barangay ay 5,000 pesos. Pero po dun sa mga affluent barangays, meron pong umaabot ng 30,000 to 35,000 pesos per month. So makikita po niyo yung discrepancy. Doon po sa mga tumatanggap lang ng 5,000, ang average po nationwide is only about 7,000 pesos per month, Mr. President. Ang ibig lang sabihin po noon, dito po kasi sa Metro Manila, yung monthly na salary po ng ating mga kasambahay ay naglalaro na po sa 7,000 to 8,000 pesos a month. Sa mga tweed, ang average po na tinatanggap na honorarium ng kapitan ay yun din po yung tinatanggap ng ating mga kasambahay. Pero ang kanila pong tungkulin ay 24/7. Wala naman silang insurance, wala silang GSIS, wala naman silang SSS. Alam po ba niyo kung magkano ang honorarium ng isang tanod, Mr. President? Yung average.
Your Honor, Mr. President, it also depends on the capacity of the barangay, Mr. President. 900 pesos po, Mr. President, ang average. Kasi po, pinagsikapan ko pong aralin ng konti yan. Nakapag-interview po ako ng halos 1,000 kapitan sa ating buong kapuluan nung ako po ay nasa House of Representatives. Ang average po is 900 pesos per month. Sa iba pong mga affluent, merong 2,500, 3,000. So, ang discrepancy, ang disparity, talagang malaki po, Mr. President. Alam niyo rin po ba kung magkano ang tinatanggap na honorarium ng miyembro ng Lupon Tagapamayapa? I know, yan din, depende. Meron daw halos na libre because some iba pong lupon ay talaga dapat voluntarily. So, iba-iba daw talaga. Totoo po yun. Sa akin pong pagtatanong sa kanila, ang average po na tinatanggap nila, 300 pesos per month. That's correct, Your Honor, Mr. President. Noong pong tinanong ko yung isang barangay sa Maynila, ang una niyang sinabi sa akin, 3,000 pesos, sabi niya. Teka muna, baka nagkamali ka, sabi ko, Mr. President. Kasi ang kwenta ko rito, 300 pesos lang per month. Bakit ikaw, 3,000? Napakaswerte ka ako ng membro ng Lupon Tagapamayapa. Na hindi pong ibig ko sabihin 3,000 pesos per year. Ganun po ang kalagayan. Kaya nung tingnan ko po yung mga nota ko po doon sa kanyang barangay, siya pala yung pinakamagulong barangay sa buong Pilipinas. Wala po sigurong gustong maging membro ng kanyang lupon sapagkat kung 3,000 pesos per year, magtitinda na lang po siguro siya ng sagu at gulaman siguro, Mr. President. Well, that's Mr. President, that's the sad reality of our workers in barangay, no? Sama na natin yung barangay nutrition scholars, barangay tanod, lupon, and the BSWs, Mr. President. Ito po yung mga nag-file nga ho tayo na muntik na may pase, Magna Carta for barangay health workers. Unfortunately, nag-withdraw ang house, but a BSW earns as low as 500 a month in low-income LGUs, pero alam naman natin BHW, ito talagang umulan, umaraw, talagang umiikot po ito. We're hoping that we can find a solution. Yung proposal nga natin to make it uniform, mga 3rd to 5th class BHWs na talagang hindi kayang bigyan ng dissenting compensation will receive about 3,000 pesos at least. Yung first class and yung second class to city kasi medyo magaganda yung kanila pong allowance. Kaya lang ang problema kasi dito yung barangay nutrition scholars, barangay tanod. So, Mr. President, probably we can already look into this if we can, yung magkaroon tayo ng Magna Carta for the barangay volunteer workers, no? Kasama na natin BSWs, tanods, barangay nutrition scholars, at lupon at iba pa. So that it will be standard. Yung naman po, yung kanilang at least decente, yung at least yung kanilang maibigay na, although voluntary nature, at least yung nabibigay naman lang compensation or allowance sa kanila will be at least we can call decent enough, Mr. President. Meron po tayong panukalang batas na Magna Carta for barangay po, pero yun po ay sa aking pagkakaalam, nilumot na po sa House of Representatives. Kaya ako po ay meron panukalang batas na ina-address po itong ating pinag-uusapan ngayon. Sana po sa mga susunod na mga panahon ay matalakay po natin at matulungan po natin ang ganitong kaawa-awang kalagayan ng ating mga manggagawang barangay. Huli na po ito, Mr. President, gusto ko pong maitanong, napakarami po kasing mga proyekto na ginagawa ang mga barangay